Hello Taurus! Welcome dito sa iyong reading, July 11 to 14 ito, or kahit kailan mo ito mapanood, no? Usually, yung mga readings ko naman timeless, kahit basta nagre-resonate sa'yo, kahit hindi na yung nakalagay na petsa, okay? Baka talagang para sa'yo to kung natsyempohan mo ito. So, ano ba yung mga dapat mong malaman? Ano ba itong energy surrounding you? Yung mga pwedeng mangyari, mga possibilities. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito Mildred, Miyatake, Julian Gonzal, Alejandra Arguedo, Velovitos, You Divine, Maya 2.6. At sa ating mga FB page subscribers, shoutout din Alicia Chancellor, Aida Manuel, Jovel Salvador, Jennifer, tsaka si Mayan Agkis. Yan. Regarding personal reading services, dumiretso kayo sa aking FB page. Lahat ng details na kailangan nyo. Kung gusto nyo mag-book, mag-inquire, basahin. Nakasulat sa description ng bawat video na ina-upload ko. At shoutout din sa ating mga top fans, sa ating mga subscribers, mga laging nakasubaybay sa Pinas at sa ibang bansa. Yung mga nag-avail ng mga readings natin, yan, thank you. Yan, yung mga laging nakasubaybay at yung mga star senders natin at super thanks senders. Yan. Ibigay ko muna yung lucky numbers mo, Taurus. Make sure na may lisahan ka. Pwede mong i-pause or i-rewind itong ating video kung nabibilisan ka. Ang lucky day mo, Tuesday. Ang lucky numbers mo, 58, 35, 56, 26, 52 at saka 10. Ayan. So, medyo maraming cards dito sa lamesa. Pagpasensyahan na. Ang cute. Meron kang Spirit Fox. Meron ka ring Druid. Spirit Fox, Druid. Meron ka ring Arrow. Ilatag muna natin yung mga cards para hindi na nakakalat. Ayan, meron ka ring action, surrender, at saka pamper. Ayan, siguro buklatin muna natin. Yaman na muna tong mga nandito. So, ito muna si Spirit Fox. Trust your talents in changing times. Okay, sinasabi dito. Trust your talents in changing times. Yan, tingnan nyo gaano ka-cute. Kamukha ng aso ko, guys. Ayan. Stay alert daw. Kasi a change is in the air. May paparating na change, no? Sabi dito, yung Spirit Fox, etong Spirit Fox is able to survive. Siya yung animal na amazingly resilient,
A creature na able na makasurvive even in urban environments or sa mga freezing temperatures. So, ibig sabihin, ganun katibay, ka-adaptable itong si Fox. At siguro yun din yung sinasuggest sa'yo ng card mo. No, kasi parang may nangangamoy na pagbabago eh. Shifting yan. So, may unexpected change. No, napaparating sa'yo. So, kailangan mong makapag-adapt. Okay, sabi naman dito, resilient. So, ibig sabihin, you'll be able to adapt sa kung ano man itong pagbabago na darating sa iyo. Okay, merong mga pagbabago ng energies or situation dito na napipinto. Maaaring hindi comfortable ito, pero ang sinasabi lang dito, ikaw ay equipped sa lahat ng kailangan mo to be able to survive itong shift na ito na paparating sa iyo. Okay? Possible din na mabibigyan ka rin naman ng opportunity na ma-reach yung mga hindi mo pa na-reach before or na-encounter before. Okay? So, yan. This card calls you to be adaptable sa kung anumang mga shifting situations na paparating sa iyo. At meron ka ring Druid. Si Druid card, hold the space. Si Druid, ayan. Ermitanyo. Mukha siyang ermitanyo. Si Druid. Ewan ko dun sa mga games namin dati, mga RPG games. Kapag Druid, actually, parang may pagka-shamanic na kaya nilang manggamot. O, yun yung alam ko. Parang mga albularyo, ganyan, mga hilot, etc. So, yung message para sa iyo is hold the space. O, tama. Hold the space. Stay put, huwag kang magpatinag. Kasi nga, ganun ka-resilient, sabi nung Fox card mo eh. So, kung ano mang shifts meron pa parating sa iyo, makakapag-adapt ka. Ma-overcome mo, magsasucceed ka pa rin. Okay, sabi, hold things together. Huwag kang gumawa ng huwag kang munang gagawa ng any move na biglaan. Sabi ko nga, stay put ka lang, stand still. Huwag kang magpa-apekto dito sa mga shift na yan. Kailangan mo lang makapag-adapt, no? Makasurvive doon. Sabi rin dito, stand strong. At maging confident ka. Manindigan ka kung ano ba talaga yung dyan sa position mo. Okay? Stand still. Huwag kang magpapatinag. Yun yung mensahe para sa iyo ni Druid. Ano man ang dumating sa iyo. At you have arrow. Surround yourself with protective energy. Gumawa ka ng shield. Gumawa ka ng shield. Yan. Protektahan mo yung sarili mo. Gumawa ka ng boundaries. Surround yourself with inspiring, positive people and experiences and surroundings or environments na yun yung magbibigay sa iyo ng security, no? Our feeling ng pagiging safe or komportable. Kung alam mo na kung saan ka mapapabuti at magiging at ease, no? Tawagin mo yung mga angels and guides mo para bigyan ka nila ng protection. So, kailangan mo ng shield, protection, barrier. Next card is action. Action, lights, camera, action. Mukhang kailangan mong gumalaw-galaw, mag-effort, Taurus, ayan. Mukhang kailangan may gagawin ka talaga. Hindi pwedeng manonood ka lang, Baby steps are still steps and they're better than standing still. Tama yung sabi ko, you need to take action. Walang mangyayari kung nanonood ka lang Walang mangyayari kung nakatayo ka lang.
It's better na kahit na pa isa-isang hakbang dito sa hagdan, ang importante everyday you make sure you put an effort na umuusad ka, gumagalaw ka at your own pace, of course. Hindi mo kailangan na mag-take agad ng big leap, no? So kung sabi naman kasi dito, importante gumagawa ka ng baby steps towards your goals or kung ano man itong gusto mong mangyari. Change man yan, ayan ay para sa iyong ikaka-level up, no? And ayan, may nag-iingay na aso. At sa susunod naman, meron kang surrender. Oh, angel, oh, tingnan mo, angel. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. Taurus, tandaan natin na wala tayong mga malulupit na powers. Isa lang yung pinakamakapangyarihan, si God lang. At siya lang yung may power na baguhin nung buhay natin, yung sitwasyon natin. Kahit minsan, di ba, may mga hindi nasaklaw ng abilidad natin, ng talino natin, ng kaalaman natin, powers natin. At yun yung dapat mong isurrender. Okay? Stop trying to control yung mga bagay na alam naman natin na hindi natin makokontrol. Maging at peace tayo doon, ipagkatiwala natin sa itaas. Gawin natin yung part natin, pero yung mga part na hindi natin kaya, yun yung isusurrender natin sa itaas, no? At meron ka ring pamper. Uy, self-care. Ayan, may naliligo sa bathtub. Self-care is a necessity, not a luxury. Taurus. Oh, it's a reminder, Taurus, na paminsan-minsan pamper mo naman yung sarili mo. Ayan. Gawin mo yung gusto mo, mag-relax ka. No? Sabi dun, hindi daw luxury yon, it's a necessity. Kailangan natin for our well-being, o diba? So yan, maybe it's time na pamper mo naman yung sarili mo, bilhin mo yung gusto mong bilihin, YOLO, diba? O naman yan. At meron kang, buksan na natin itong mga to, Pentacles, meron kang Tower, Temperance. Okay, Sagittarius energy meron. Meron ka ring water sign, Cancer, Scorpio, Pisces energy. 7 of Pentacles. Seven of Pentacles. Wow, it is harvest time for you. So, kung ano may mga itinanim mo, Taurus, yun yung aanihin mo ngayong July 11 to 17. Kung ano man yung mga pinaghirapan mo na yan, yung mga efforts mo na yan, yan. Nag-invest ka ng emotions mo dyan, ng time mo, mukhang may mapapala ka naman. It's time to harvest rewards, no? Kumbaga, eto na yung mga output, yung mga resulta ng kung ano yung mga pinagagawa mo recently or in the past weeks, months, etc. Kumbaga, eto na yung kung ano yung mapapala mo doon sa mga ginawa mo, no? Kasi ito ay long-term vision, ibig sabihin, pwedeng itinanim mo na ito years, yun ko kung kailan, basta tinanim mo na ito in the past, so ngayon mo siya aanihin. Kumbaga, ano na yung bunga nung ginawa mo noon, halimbawa last year, kung ano yung tinanim mo na yan, itinanim po, hindi yung literal na nagtanim ka sa lupa, Taurus, ibig sabihin, kung ano man yung pinag-investan mo ng time mo, ng effort mo, or kung ano man. Ito na yung magiging resultaanin mo na yan. Okay? No. Pwede kasing long-term project or vision or kung ano man itong goal na to. Okay? Basta, ang ibig sabihin lang nito, nag-put ka ng effort. At alam mo naman yan kung ano yung mga effort na inilagay mo dyan. And most likely, alam mo rin kung may maaani ka kasi depende yung kung ano yung in-input mo ano yung nilagay mo doon sa project na yun or sa goal na yun. Okay? Tower, something unexpected. Oh. Pero positive.
positive yung napipick up ko. Actually, hindi mo inaakala na na may mga magagandang results itong ginawa mo. Yun yung aanihin mo, okay? Pero kasi, Tower, hindi na ako magtataka kasi meron kang shifting card dito with the Spirit Fox. So, pwedeng yun din yung tinutukoy na yan. No? And sabi ko nga kanina, based dito sa iyong Fox card, na makakapag-adapt ka dito sa kung anumang shifts itong paparating sa iyo, Taurus. Kaya no need to fear or worry. Kasi mukhang magiging okay ka naman, makakapag-adjust ka naman dyan, and masusurvive mo naman yan. Basta ito kung ano man yung Tower niya, it's something na hindi mo lang ine-expect. No? Anytime pwede mangyari. Okay? Nothing to, hindi naman siya ganun ka big deal or ganun ka serious siguro. Yun na yung nafe-feel ko. Temperance to, nabanggit ko na, pwedeng may Sagittarius dito. Temperance is about balancing or blending ng dalawang, ayan, kung nakikita mo, the angel here is yung kanyang background is divided into two. Sa left side, meron kang day. Tas dito naman is madilim, umuulan. Dito, very sunny. Dito naman, stormy. No? May mga kidlat-kidlat pa nga. Kagaya rin ng kidlat dito sa Tower card mo. So, may resemblance, diba? So, ang nakikita ko dito, you'll be able to adapt nga sa kung ano man yung mga changes na paparating sa'yo, which has been mentioned dito sa iyong Spirit Fox card, no? A while ago. Na ikaw ay makaka-recover or makaka-adapt sa kung ano man itong darating sa iyo na pabago-bagong situations. Meron nga unexpected pero mabubulaga ka dyan, pero nakikita ko na alam mo yung pusa, di ba, pag hinagis mo sa ere, pagbaba niya siya standing on 4 feet. Sabihin yung hindi siya pabaliktad, nakakabalance. Parang ganun yung na-feel ko dito sa energies mo, dito sa cards mo. Okay? So, nakikita ko dito, Taurus. Maki-carry bells mo yan. Sabihin na natin, mahuli ka ng Tower, hindi mo ina-expect. Sino ba naman nakakaligtas sa Tower? Wala naman. Lahat naman talaga nagugulat sa Tower. Pero importante doon, yung ability mo na makapag-adapt and bumagsak ka ng nakatayo, kagaya ng pusa. Kumbaga, ano ba tawag doon? Yung reflexes ba, makaka-bounce back ka yun. Yun yung napipick up ko. And temperance is also merging two different elements like tubig and fire. Yun naman talaga yung symbolism ni So, pwedeng meron something dito na parang tinitimpla, binabalanse, tinatry kung magwo-work, or pwedeng partnership, no? Partnership na actually walang guarantee kung magwo-work kasi nga experiment pa lang. Ayan. So, pwedeng may mga bagay kang tinatry and tinitignan mo which of those formulas would work para sa iyo, no? And lastly, you have the King of Cups. So, this is the water sign person I mentioned kanina. King of Cups is someone who is sure na kung anong nararamdaman niya. Yun yung masasabi ko dito. Kung sino man itong person na to, kung ikaw man ito or si water sign, ibig lang sabihin itong person na to, confident siya dun sa nararamdaman niya, sure ball siya. Alam niya, no? Ibig sabihin, sure na talaga siya dun sa nararamdaman niya, hindi yun parang illusion lang or whatever, okay? So, this is you or someone na hinihika, guys, yung aso ko. Naririnig nyo ba? Kawawa naman. Ganyan yan lagi Ayan, basta si King of Cups, this is someone na, kung meron mang person na magtatapat sa'yo, magsasabi ng feelings, okay, ang ibig sabihin lang niyan, itong person na to, sure siya na sa nararamdaman niya. So, yun, isang na yun. Isang revelation na para sa iyo. At least malaman mo na itong person na ito is matured enough, sure enough doon sa kanyang nararamdaman. Kumbaga hindi siya naglalaro-laro lang. Okay?
At this is also a reminder na kung ano man yung nararamdaman mo, wag mong kimkimin. It's better na may mapagsabihan ka or gumagano ka ng outlet. Paano mo i-express itong emotions mo, itong nararamdaman mo. Whatever way na may express mo yan. Basta wag mo lang kimkimin, tago sa sarili. Okay? Wag mong i-avoid yung yan, wag mong i-mask yung tunay na nararamdaman mo, wag mong i-avoid yung tunay na nararamdaman mo. Let it flow. Let it out. Wag mo siyang i-fake, okay? And kuha tayo nito, yung mga angel numbers, angel messages na paparating sa iyo. Bigla na wala yung hika niya. may na-detect sa labas. Ganyan yung katapang. Ay, infinity guys. Taurus. Alam mo ba na ito yung pinaka-special card dito sa deck na ito? It means limitless potential. Okay, remember itong July 11 to 17, infinity, limitless potential. Yung possibilities, potential ang paparating sa iyo. Okay, napakaganda. Ano pa? Ay, 555. Oh, sabi ko nga, may pagbabago. Tamang-tama, dala-dala ni The Tower. Yung unexpected na shifts. Ayan, binabanggit din kanina ni Fox card. So, tandaan mo yan. Ito, number, pwede mo ring ilista yan. 555, angel number. Baka may dalang swerte sa'yo yan or ewan. Pero yun na nga, may mga pagbabago, transformation, shifts, shifting may mga shifting dito sa iyo. At ano pa? 3939, another lucky number. Lista mo na playfulness. Okay, this is your child ego. This is your creativity, this is your spontaneity, na ikaw ay nagiging very optimistic, adventurous, curious. Okay, so dagdagan mo ng playfulness yung mundo mo na masyadong boring or serious. Titan ay, kumbaga, loosen up a bit and mag-enjoy. Enjoy ka naman, kagaya ng sinasabi nito, pamper yourself naman, paminsan-minsan, okay? So, it's time na mag-enjoy, maging light-hearted, no? Yan yung mensahe sa iyo, mga paparating sa iyo pala. At tingnan na natin yung iyong closing message, Taurus. Ang nakuha natin ay The Healer. Meron ka bang card ng healing? Ayun lang, si Elder, yung binanggit ko kanina. Ayan. Pwedeng may kinalaman sa healing yan. Okay? Kung ano naman yung mga need ng healing para sa iyo. Baka may healing na marireceive ka. Paparating sa iyo. Healer. Baka kailangan mo ng healer like doctor or spiritual healer, pastor, priest, etc. Basta. Or kailangan mo i-heal yung sarili mo. Ayan, take care of yourself. Ayan, the struggles in your life will subside. So, kung ano man yung mga paghihirap na yan, struggling na yan, huhupa at huhupa yan. Okay? Now is a time to look after yourself, which was stated dito sa iyong card kanina, pamper. Self-care, o diba? Now is a time to look after yourself. The mind and heart will heal naturally with the more time you spend in nature. So, it's time na magbakasyon. Makasagap na sariwang hangin, maka-experience ng nature. Sabi dito, makakatulong yan for your healing. Para naman ma-refresh ka, mag-iba naman yung environment mo. At the same time, makapagpahinga, makapagbakasyon. Surrender as you grow towards the sun. Like a rose, growth takes time. May mga bagay na will take time. Bigyan mo muna ng time yung sarili mo to recover or to grow. Yan.
Basta pagbigyan mo yung sarili mo, huwag mo i-pressure, yaan mo lang, bigyan mo ng time sarili mo. Affirmation, I can accept healing from nature. Okay? Sana nagustuhan mo or sana makatulong sa'yo tong reading, Taurus. Take care. God bless.